So hello mga boss, Louie to review sa akong CAD operator. So ang topic natin ngayon mga boss is paano ba yung details ng wall footing natin. So meron ako ditong ginawa na CAD file, pwede nyo siyang i-download, pero mas maganda na panoorin nyo muna yung video para mas madami pa kayong malaman kung paano mag-details ng wall footing bago nyo siya i-download. Ilalagay ko yung link ng AutoCAD file nitong video natin ngayon dito sa baba. So pwede nyo siya i-download pero panoorin nyo muna itong video na to para meron kayong matutunan. So simulan natin mga boss, intro muna tayo. So simulan natin mga boss, meron tayong dalawang size ng hollow blocks dito na ginagamit. Ito yung 4 inches tsaka 6 inches. So yung 4 inches, ito yung thickness ng hollow blocks tsaka 6 inches. So, ang tinatawag na CHB, ito yung meaning ng CHB mga boss, yung concrete hollow block. So, makikita natin dito, pag kinonvert natin yung 4 inches to mm, ito yung kakalabasan, 100 mm. Pag 6 inches naman, pag kinonvert natin sa mm, ito yung kakalabasan, 150. So, ito yung ginagamit nating hollow blocks. So, tapos na tayo sa hollow block, punta naman tayo dito sa ginagamit natin sa pangtali, doon sa mga rebar natin. Ito yung number 16 galvanized iron wire. So, ito yun. Yan. Ito yung picture na mga boss. Yan. So, nakikita nyo to pag nagko-construct kayo ng building or bahay. So, okay na tayo dito. Next naman natin yung design na ginagamit nating pattern o layer dito sa hollow blocks natin. So, meron tayo dito. Ito yung lagi natin nakikita na pattern. Yan. Saka meron pang isang pattern na ginagamit natin or medyo bihira lang ginagamit to. Ito makikita nyo is diretso siya. Ito naman is hiwa-hiwalay. Parang magkano yung center, yan, yung pattern niya. So ano ba ang pinagkaiba dito tsaka ito? So same lang din naman sila. Ang pinagkaiba lang yung details ng rebar natin sa vertical. Yung spacing niya dito So, ang tawag kasi dito mga boss is running band. So, ang tawag naman dito is stack band. So, ang pinagkaiba lang dito is yung details ng vertical bar na, yung spacing. So, yung pag ganito yung gagamitin mo na design, dapat yung spacing mo is 600. Yan. Pero pag ganito naman yung design na gagamitin mo, dapat yung vertical bar mo is 400 mm. So, same lang din naman ng details dito. Yung bottom bar natin, meron tayong tatlong 10 mm. Tapos yung stirrup natin is 300 ang spacing. Yan. Spacing nito is 300. Tapos naglalagay tayo ng dowel bar dito. Yan. 10 mm yung dowel bar. Same lang yung details nito stack band. Ang pinagkaiba lang, ito yung spacing. So, alam na natin yung design or pattern na ginagamit natin sa construction. Ito yung running band tsaka stack band. So, gagawin naman natin is ipapakita ko sa inyo yung details na nakalagay sa plan pag nag-ano tayo ng mga bahay. So, makikita natin, ito yung kadalasan nakikita natin. Yan. Ganitong details. Yan. Ito yung section. Tapos, ito yung plan ng wall footing natin. So, sa wall footing naman mga boss, ganito yung pagka-details niya. So, dapat hindi siya bababa ng 600 mm yung minimum ng lalim ng wall footing natin. So, yung thickness natin is 250. Yung lapad is 400. So, yung gravel fill natin is 100. Yung spacing mula sa bottom bar ng footing natin, mula sa rebar natin is 75 mm. So, meron tayo natitirang 175. Tapos, yung spacing nito, tsaka ito, mula sa edge ng rebar natin is 75 din. So, naglagay tayo ng dowel bar. Meron tayong dowel bar dito. Kasi pag binuhusan tong footing natin, nakaabang na yung dowel bar natin. So, yung dowel bar natin, nasa 300 yung height mula sa top ng footing natin pataas. So, paano ba natin nakuha tong 300 na height? So, ganito yung pang-compute nito, itong 300 natin, kung paano natin siya nakuha. So, 30 diameter times size ng dowel bar natin. So, ang size ng dowel bar natin is 10 mm. So, 30 times
10 mm bars. So, equal to 300 yung nakuha natin. So, ito na yung height ng dowel bar natin. Yan. So, meron tayong vertical bar dito mga boss. Yan. Pataas. Tapos, meron tayong horizontal bar. So, same details. 600 yung spacing. 3 layer ng hollow blocks bago kayo maglagay ng horizontal bar ulit. Tapos, yung vertical bar natin, yung spacing, kung ano yung gagamitin nyo, or stock band or running band. So, nakita naman natin dito kung ano yung spacing ng running band tsaka stock band. So, ito yung nilagay natin. So, kasi ang ginamit natin is, punta tayo dito. So, ang ginamit kasi natin is stock band yung ginamit natin. Kaya, ang details natin is 400. So, sa plan naman, ganito yung itsura ng plan natin. So, makikita natin yung bottom bar. Yan. Yung horizontal bar. Vertical bar. Tapos yung spacing natin. Tapos yung size na gagamitin natin. So, sa exterior mga boss, ito yung ginagamit natin na hollow blocks. Tapos sa loob naman, sa interior, ito yung ginagamit natin. So, kung makikita natin dito natin ginagamit yung mas makapal or 6 inches na hollow block dito sa edge na to. Yan, sa palibot ng bahay natin. Yan. So, sa interior naman, pwede tayong gumamit na ng 100 or 4 inches na hollow block dito. So, okay na tayo dito. Ang 3D niyan, magiging ganito yung 3D niya mga boss. Yan. So, sa actual, ganito yung makikita nyo. Yan. Horizontal bar, vertical bar, dowel, tapos yung footing natin. So, meron pa ako ipapakita sa inyo mga boss na ibang wall footing na details. So, makikita natin dito. Yan. Kung makikita nyo dito is yung CHB natin is nasa gilid. Yan. So, ganito naman yung plan niya. Yan. So, sa 3D naman, ganito din yung kakalabasan niya. Yan, sa 3D. So, same details lang sila. Itong naka-center line, tapos ito yung naka-side naman. Saan ba natin kadalasan ginagamit to? So, ginagamit ito sa exterior ng bahay natin. So, sa palibot. So, ito. Sa palibot nito. So, sample natin, rectangle. So, sample natin, ito yung column natin mga boss. Yan. Andito naman yung hollow blocks natin or CHB. Pag ganito siya. Yan. So, makikita nyo mga boss, yung mga bahay ngayon is hindi na nakikita yung column niya mga boss sa labas. Kasi pantay yung CHB niya tsaka yung column niya. So, ganito yung itsura niya pag sineksyon natin yung wall footing niya. Yan. So, okay na tayo dito. Next naman natin, eto. Yan. So, iba na naman to. So, eto naman, ganito yung section niya. Yan. So, eto naman yung slab. Yan, slab to. Tapos, ito naman yung wall footing natin. So, saan ba natin ginagamit to? Ginagamit natin to sa interior. So, saan ba natin ginagamit to? Dito natin siya ginagamit sa mga CR ng wall. Yan. Sabay kasi, ito kasi mga boss, itong design na to, sinasabay sa buhos ng slab, floor slab natin. Yan. So, ganito yung kakalabasan niya. Same details pa din. Ang pinagkaiba lang, yung footing natin is yung rebar. Dumami siya. Yung 6 na siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung rebar natin sa bottom bar. Tapos, meron tayong bottom bar or dito na spacing na yung stirrup natin. 10 mm diameter na bottom bar. Yung spacing natin is 300 din. Same din yung gravel fill niya. Yung mga details ng rebar ng vertical, tapos yung dowel bar is same pa din. So, pag tinilid natin siya mga boss, ganito yung kakalabasan niya. So, ito kasi yung rebar ng flooring natin. Delete muna natin siya. Ganito yung makikita natin yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito na yung nakikita natin na 6. Tapos, ito naman yung stirrup natin. Ito yon. Yan, ito yung nakikita natin. So, spacing natin is 300.
kabilaan, 300. 400 pa din yung lapad natin. Tapos may 300, 100 tsaka 100 yung sloping niya. Yan. Tapos yung thickness pa din is 250. Mula doon sa taas ng slab na natin. Yan. So, okay na tayo dito. Ganito naman yung pinaka-plan niya. So, next naman natin, ito naman yung madalas natin makikita pag mga second floor na yung ginagawa natin. Tinatawag itong footing tie beam. So, sa footing tie beam, ganito yung itsura niya. Yan. Yan. Ito, may beam kasi siya. Yan. Kaya tinawag na footing tie beam. So, same details lang din naman dito. Yung may dowel bar tayo. Yan. Dowel bar. Ang height niya is 300 mula sa top ng footing tie beam natin. Yan. Tapos, ito na yung vertical bar natin. So, same details lang mga boss. Yan. So, itong CAD files na to mga boss is ilalagay ko yung link sa baba. Pwede nyo siyang i-download tapos gamitin nyo sa ginagawa nyong mga plan ng mga bahay. So, hanggang dito na lang mga boss. Sana itong video na to meron ulit kayong natutunan. Paalam na.